Kumusta? Sa pag-uusap natin ngayon, buksan natin ang isang napakagandang paksa kung paano natin haharapin ang pagtanda. Pero hindi bilang isang paglubog ng araw, kundi bilang isang panibagong umaga na puno ng karunungan. Samahan niyo akong tuklasin ang landas tungo sa isang buhay na hindi lang mahaba, kundi tunay na makabuluhan. Itong gabay na ating pag-uusapan ay hango sa English Akanjoti mula sa issue ng Marso-Abril 2022. Ang orihinal na may akda nito ay si Parampuje Pandit Shriram Sharma Acharyaji, ang siyang nagtatag ng Gayatri Pariwar. Alam nyo, may isang tanong na madalas bumabalik sa isip natin habang lumilipas ang panahon. Bakit nga ba tayo natatakot tumanda? Dapat sana'y natural lang ito, di ba? Pero bakit parang may dalang kaba at pangamba para sa marami sa atin? Isipin nyo, dati, ang pagiging matanda ay isang karangalan. Simbolo yan ng karunungan, ng respeto. Pero ngayon, parang nagbago ang ihip ng hangin. Kadalasan, ang naiisip natin ay kalungkutan at pag-iisa. So anong nangyari? At dito papapasok yung pinaka-interesting na bahagi. Ang aral dito ay hindi pala yung edad o yung mga taon ng kalaban natin. Ang totoo, nasa sarili nating pag-iisip ang susi. Tayo pala ang may hawak ng magiging karanasan natin sa pagtanda. So kung ang isip pala ang sentro ng lahat, ano ba yung mga ugat ng mabilis na pagtanda? May dalawang pangunahing saloobin o attitude na kailangan nating bantayan kasi ito pala ang nagpapabilis ng proseso. Ang una ay galing kay Dr. H.W. Haggard. Sabi niya, ang pag-iwas sa trabaho ay ugat ng katandaan. Kapag tumigil na tayo sa pagiging abala, sa pagkakaroon ng layunin, parang binibigyan na rin natin ng imbitasyon ang katandaan na pumasok sa buhay natin. Ang pangalawa naman ay ang pagpili sa pag-iisa. Alam niyo yon, kapag lumalayo na tayo sa mga kaibigan, sa komunidad, nawawalan tayo ng suporta. At diyan na pumapasok ang anxiety at lungkot. At yan ang mga emosyon na mabilis talagang makatanda. Tingnan nyo itong dalawang landas na to. Sa isang banda, yung buhay na may connection sa iba, laging may ginagawa. Ang resulta, sigla. Sa kabilang banda, yung pag-iisa, pag-iwas sa gawain, ang dulo, maagang pagtanda. Napakalinaw na pagpipilian na nasa harap natin, di ba? Pero, eto ang good news. Hindi pa huli ang lahat. May mga sikreto para mapanatili ang kabataang sa ating isipan. At hindi ito haka-haka lang dahil sinusuportahan mismo ito ng siyensya. Halimbawa, may isang malaking survey na ginawa si Dr. Raymond Pearl. Pinag-aralan niya ang 5,000 tao na ang edad ay 90 pataas. Imagine yun. At sa kabila ng iba-iba nilang buhay, may natuklasan siyang iisang bagay na pare-pareho sa kanila. At ano yung common sa kanila? Napakasimple lang pala. Una, payapa ang kanilang pamumuhay. Pangalawa, positibo ang kanilang pananaw. At pangatlo, masayahin sila. Kita nyo? Hindi ito tungkol sa pera o pisikal na lakas, kundi sa kalidad ng ating isipan. Okay, so kung state of mind pala ang labanan, paano natin ito gagawin sa practical na paraan? Well, may 6 na hakbang tayong pwedeng sundan. Ito ay isang gabay mula kay Andrews Allen para mapanatili ang sigla sa anumang edad. Number 1, bitawan na natin ang nakaraan. Yung mga sana at what if, kinakain lang yan ang enerhiya natin. Ang totoong kaligayahan ay hindi matatagpuan doon. Andito yan ngayon sa kasalukuyan. Pangalawa, yung mga pagkakamali natin, hindi yan failures, mga lesson yan. Imbes na dibdibin, gamitin natin yung mga aral na yon para mas maging matalino tayo sa pagharap sa mga bagong opportunities ngayon. Pangatlo, gratitude. Maging mapagpasalamat. Sobrang simple pero sobrang powerful. Kapag nag-focus tayo sa kung anong meron tayo, kahit sa maliliit na bagay, parang kusa nang nawawala ang mga alalahanin. Hayaan nating maramdaman ng saya na dala ng kalikasan. Number 4, yung mga pisikal na pagbabago. Yung mga kulubot, yung mga puting buhok, huwag nating ikabahala yan. Isipin nyo na lang, bawat linya sa mukha natin, kwento yan ng mga ngiti, mga aral, mga tagumpay. Isa yang mapa ng buhay natin na dapat nating ipagmalaki. Panglima, huwag tayong hihinto sa pagkatuto. Laging maging curious. Mag-try ng mga bagong bagay kahit ano pa yan. Para itong exercise sa utak Nagpapanatili itong bata at nagbibigay ng bagong sigla. At pang-6, huwag matakot sa hinaharap. Huwag isipin na wala na akong silbi.
Hindi yan totoo. Yung mga karanasan ninyo, yung karunungan nyo, isa yung kayamanan na hindi mabili at kailangan ng mundo. Ibahagi nyo yan. Lahat ng 6 na hakbang na ito, iisa lang ang tinuturo, na ang tunay na yaman ay nasa loob natin. At alam nyo, may isang kwento na perpektong naglalarawan nito, ang kwento ni Haring Midas. Itong si Haring Midas, sobrang obses sa ginto. Yan ang buong mundo niya. Kaya humiling siya na sana lahat ng bagay na mahawakan niya maging purong ginto. At natupad nga ang hiling niya. Noong una, sobrang saya niya. Pero, nang susubo na siya ng pagkain, naging ginto. Nung iinom na siya ng tubig, naging ginto. At ang pinakamasaklap sa lahat, nang yakapin niya ang pinakamamahal niyang anak na babae, naging isa itong malamig na estatwang ginto. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo niya. Narealize niya, sa kagustuhan niyang makuha ang lahat ng ginto sa mundo, na wala naman sa kanya ang lahat ng bagay na may tunay na halaga sa buhay. Ang kwento ni Midas ay isang malaking paalala sa ating lahat, di ba? Sinasabi nito ang sinasabi rin ng siyensya. Ang tunay na kabataan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taon o sa pera. Nasa estado yan ng ating isipan. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa inyo. Ang bawat karanasan nyo, ang bawat aral na inyong natutunan, isa yung kayamanan na mas mahalaga pa sa lahat ng ginto ni Midas. So, paano mo sisimulang gamitin at pahalagahan ang yaman na yan simula sa araw na ito?